Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan ang pinakamatinding sakit ay nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa ating puso. Sabi nila, ang pagtataksil ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kaluluwa. Paano ka muling babangon kung ang mismong pundasyon ng iyong mundo ay gumuho dahil sa dalawang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buo? Ito ang kwento ng isang babaeng sinubok ng tadhana at sa gitna ng abo ng kanyang nasirang buhay ay pilit na hahanapin ang liwanag ng bagong umaga. Ang amoy ng paboritong kare-kare ni Dante ang sumalubong sa marangyang tahanan ng mga Del Mundo. Maingat na inayos ni Liwayway Alcantara ang mga kubyerto sa kanilang hapagkainan. Isang ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi, kandila, alak, at ang paboritong pagkain ng kanyang asawa. Lahat ay perpekto para sa kanilang ika-5 anibersaryo. Isang sorpresa! Gusto niyang makita ang galak sa mga mata ni Dante pag-uwi nito mula sa trabaho. 5 taon. 5 taon ng pagmamahalang inakala niyang walang kapantay. Si Dante ang kanyang mundo, ang kanyang lakas. At sa tabi niya, palagi ring nariyan si Talaroses, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa pagkabata, si Tala, na kapatid na ang turingan nila. Ang dalawang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Kumpleto na siya. Habang hinihintay ang pagdating ni Dante, sinulyapan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang suot niyang pulang bestida ay regalo pa ni Dante noong nakaraang kaarawan niya. Masaya siya. Payapa. Hindi niya alam na ang kapayapaan na iyon ay malapit ng mabasag na parang salamin. Isang biglaang pagtunog mula sa kanyang telepono ang pumunit sa katahimikan. Kinuha niya ito mula sa ibabaw ng mesa. Iniisip na baka si Dante na yon, nagpapasabing pauwi na. Ngunit isang hindi rehistradong numero ang lumitaw sa screen. Binuksan niya ang mensahe. Maikli lang ito, ngunit para itong matalim na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang asawa mo ngayon, pumunta ka sa address na ito. Kasunod nito ay isang lokasyon na ipinadala sa mapa. Isang liblib na parking lot sa dulo ng lungsod ng Hiraya, malayo sa ruta ng opisina ni Dante. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Anong kalokohan ito? Isang masamang biro? Siguradong isa lang itong manloloko. Ngunit may isang maliit na tinig sa kanyang isipan. Isang bulong ng pagdududa na hindi niya mapatahimik. Nitong mga nakaraang linggo, palaging ginagabi ng uwisigi. Uwi si Dante. Palaging may biglaang board meeting. Palaging pagod. Inintindi niya lahat. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ni Liwayway ang susi ng kanyang sasakyan. Hindi. Hindi siya dapat magpadala sa ganitong uri ng paninira. Mahal siya ni Dante. Ngunit paano kung... Ang tanong na yon ang nagtulak sa kanya palabas ng pinto. Iniwan ang perpektong hapunan na inihanda niya. Kasabay ng pagpatak ng ulan, ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Habang minamaneho niya ang sasakyan, patungo sa address. Ang mga wiper ng sasakyan ay tila humahampas sa salamin sa parehong ritmo ng kanyang kaba. Isang biro lang to, Liway, bulong niya sa sarili. Pagdating mo doon, walang tao. Uuwi ka at pagtatawanan ninyo ito ni Dante. Sinubukan niyang isipin ang masasayang alaala nila. Ang kanilang kasal, ang kanilang mga biyahe, ang mga tawanan nilang tatlo kasama si Tala. Si Tala, na parang anino niya na laging nariyan para sa kanya. Imposible. Pagdating niya sa lugar, mas lalong bumigat ang kanyang dibdib. Isang madilim at halos walang taong parking lot. Pinatay niya ang headlights ng kanyang sasakyan at dahan-dahang pumarada sa isang madilim na sulok. Iginala niya ang kanyang mga mata. At doon, sa pinakadulong bahagi, nakita niya ito.
Ang itim na sedan ni Dante. Nakahinga siya ng maluwag. Siguro ay may kliyente lang siyang kausap dito. Oo, iyon nga siguro. Ngunit bakit sa ganito kaliblib na lugar? At bakit nakaempanyero ang mga salamin nito? Kahit umuulan, dahan-dahan, halos hindi humihinga, ay minaneho niya ang sasakyan palapit. Hindi sapat na lapit para mapansin, pero sapat na para makita niya ang nasa loob. Ang ulan ay lumalakas, lumalabo ang kanyang paningin, ngunit ang nakita niya sa loob ng sasakyan na yon ay kasing linaw ng kidlat sa kalangitan. 2 anino, isang lalaki at isang babae. Kilala niya ang hubog ng ulo ng lalaki, ang paraan ng paghilig nito, si Dante. Ang babae naman, dahan-dahan itong gumalaw at sa isang saglit, tumama ang mahinang ilaw mula sa poste sa mukha nito. Ang mahabang itim na buhok, ang pamilyar na hikaw, si Tala. At pagkatapos, sa harap mismo ng kanyang mga mata, ang 2 anino ay naging isa. Nakita ni Liwayway ang paglalapat ng kanilang mga labi. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay marahas, mapusok, puno ng pagnanasa na hindi niya kailanman nakita mula kay Dante. Ang paraan ng paghaplos ng kamay ni Dante sa buhok ni Tala, ang paraan ng pagpulupot ng mga braso ni Tala sa leeg ng kanyang asawa. Ang mundo ni Liwayway ay huminto. Walang tunog, walang hangin. Tanging ang imahe ng 2 taong pinakamamahal niya na sabay siyang sinasaksak sa likod. Ang kanyang asawa, ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi niya namalayan ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, kasabay ng agos ng ulan sa salamin ng kanyang sasakyan. Nakaupo lang siya roon, hindi makagalaw, habang ang perpektong mundong binuo niya ay dinudurog ng pira-piraso. Ang sakit ay hindi mailarawan. Mas masahol pa sa kamatayan. Nang sa wakas ay maghiwalay ang mga labi ng mga ito, nakita niyang may ibinulong si Dante kay Tala. At pagkatapos ay tumawa sila. Tumawa. Isang mahinang tunog ang kumawala sa mga labi ni Liwayway. Isang salitang puno ng sakit, pagkalito, at wasak na puso. Bakit? Hindi alam ni Liwayway kung paano siya nakauwi. Ang biyahe pabalik mula sa madilim na parking lot na yon ay isang malabong panaginip, isang bangungot. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Bakit? Pagpasok niya sa bahay, ang amoy ng kare-kare na kanina lang ay nagbibigay sa kanya ng saya, ay tila lason na ngayon sa kanyang pang-amoy. Ang magandang mesa, ang mga kandila, ang alak. Lahat ay parang isang malaking katatawanan, isang paalala ng kanyang katangahan. Nang walang imik, isa-isa niyang pinatay ang sindi ng mga kandila. Ang bawat patak ng luha niya ay kasabay ng pagkawala ng liwanag hanggang sa ang buong silid ay nabalot sa dilim. Umupo siya sa sahig. Sa gitna ng kadiliman, yakap ang kanyang mga tuhod. Naramdaman niyang gumuho ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang kaibigan, ang kanyang buhay. Ilang oras ang lumipas bago niya narinig ang pagbukas ng pinto. Bumangon ng kaba sa kanyang dibdib, kasabay ng galit. Pumasok si Dante. Bahagyang basa ang buhok dahil sa ulan. Liway? Bakit ang dilim dito? Anong... Natigilan ito nang makita ang inihandang hapunan. Wow, Hon. Nag-abala ka pa. Pasensya na. Sobrang na-late ako. Nagkayayaan kasi ang mga board members para sa isang biglaang meeting. Hindi na ako nakatanggi. Ang kanyang boses, kalmado, natural. Para bang wala siyang ginawang masama. Para bang hindi niya kalalabas lang mula sa isang maruming halik, kasama ang matalik na kaibigan ng kanyang asawa. Tumayo si Liwayway, pilit na pinapakalma ang sarili. Saan? Saan ang meeting ninyo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Ngumiti si Dante at lumapit para yakapin siya. Ngunit umiwas si Liwayway, kumunot ang noo nito. Sa isang restaurant malapit sa opisina. Bakit?
May problema ba hon? Mukha kang pagod. Sinungaling. Ang salita ay sumabog sa kanyang isipan. Gusto niyang isigaw. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang kanyang pagkukunwari. Ngunit pinigilan niya ang sarili. May kung anong pumipigil sa kanya. Hindi pa ito ang tamang oras. Pagod lang ako. Sagot niya, malamig ang tono. Kumain ka na kung gusto mo. Aakyat na ako. Iniwan niya si Dante na naguguluhan sa sala. Habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito, talak calling. Mas lalo siyang nanlamig. Ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha nilang dalawa. Pinatay niya ang tawag. Ngunit maya-maya lang ay isang text message siyang pumasok. From? Talabesh, okay ka lang? Tinatawagan kita kanina pa. Nakausap ko si Dante. Mukhang stress daw kayo pareho. Gusto mo magkape tayo bukas? I miss you. Halos mabitawan ni Liwayway ang kanyang telepono sa sobrang pandidiri. Ang bawat salita ay puno ng pekeng pag-aalala. Ang bawat letra ay isang insulto sa kanilang pagkakaibigan. Nagtipa siya ng maikling sagot. Pagod lang ako. Bukas na tayo mag-usap. Pumasok siya sa kanilang kwarto at dumiretso sa banyo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak. Ang mga matay mugto, ang mukay blanko. Sino siya ngayon? Ano ang gagawin na niya? Hindi niya kayang matulog sa iisang kama kasama si Dante. Dinala niya ang isang unan at kumot at nagkulong sa silid-aklatan ng kanyang yumaong ama. Ito ang kanyang naging kanlungan mula pagkabata. Ang amoy ng mga lumang libro at ang larawan ng kanyang ama sa pader ay nagbibigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. Naupo siya sa malaking silya ng kanyang ama, nakatingin sa larawan nito. Itay, bulong niya habang muling bumubuhos ang kanyang mga luha. Anong gagawin ko? Ang sakit-sakit po. Sana nandito kayo. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa buong mundo. Isang barkong walang timon sa gitna ng isang malakas na bagyo. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang doorbell. Sino naman ang bibisita sa ganitong oras ng gabi? Pinunasan niya ang kanyang mga luha at bumaba. Nakita niyang binuksan ng isa sa mga kasambahay ang pinto. Isang lalaki ang nakatayo sa labas. Matangkad, balingkinita ng katawan, at nakasuot ng simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang lahat. Kalmado, ngunit matalas. Magandang gabi po. Hinahanap ko si Ginang Liwayway Alcantara del Mundo. Sabi ng lalaki sa formal na tono. Lumapit si Liwayway. Ako nga. Ano po ang kailangan ninyo? Tumingin ang lalaki sa kanya at sa isang saglit ay nakita ni Liwayway ang bahagyang paglambot sa ekspresyon nito na tila may bahid ng awa. Inilahad nito ang isang business card. Sinagsin, Lagdameo Private Investigator, pasensya na sa abala sa ganitong oras. Ginang del Mundo. Sabi nito, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Nandito po ako dahil sa inyong ama. Inupahan niya ako. Natigilan si Liwayway. Ang kanyang ama, bago ito pumanaw, inupahan niya ako para imbestigahan ang inyong asawa. Ang mga salitang binitiwan ni Sinag Lagdameo ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid-aklatan. Inupahan niya ako para imbestigahan ang inyong asawa. Para itong isang malakas na sampal na gumising sa diwa ni Liwayway. Ang lahat ng pagkalito at sakit ay pansamantalang napalitan ng pagtataka. Tinitigan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Hinahanapan ito ng anumang senyales ng pagsisinungaling. Ang aking ama? Halos pabulong niyang tanong. Bago siya pumanaw, imposible, mahal na mahal niya si Dante. Hindi nagbago ang seryosong ekspresyon ni Sinag. Mahal niya po kayo, Ginang del Mundo.
At dahil doon, nagkaroon siya ng mga pagdududa. Ipinasok ni Liwayway si Sinag sa loob ng silid-aklatan. Ang lugar na kanina lang ay saksi sa kanyang pagtangis. At ngayon ay magiging umpisa ng isang digmaan. Umupo sila sa magkabilang silya. Sa pagitan nila ay isang maliit na mesa na kinapapatungan ng larawan ng kanyang ama. Anong mga pagdududa? Mahinang tanong ni Liwayway. Huminga ng malalim si Sinag bago nagsalita. Napansin ng inyong ama ang ilang mga financial transactions ni Ginoong Del Mundo na hindi naayon sa kanyang posisyon sa kumpanya. Mga maliliit na halaga sa simula, pero sapat para magtanim ng hinala. Kaya't inupahan niya ako, hindi para manira, kundi para protektahan ka. Ang utos niya sa akin ay simple. Bantayan mo ang anak ko. Siguraduhin mong hindi siya mapapahamak. Naramdaman ni Liwayway ang panunubig ng kanyang mga mata. Kahit sa kabilang buhay, ang kanyang ama ay patuloy siyang pinoprotektahan. Pero hindi lang yan ang natuklasan ko. Pagpapatuloy ni Sinag, at dito mas naging seryoso ang kanyang tono. Ang pinakakailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa inyong prenuptial agreement. Ang prenup namin? Anong meron doon? Mayroon po itong isang probisyon, isang fault clause. Paliwanag ni Sinag, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Nakasasad doon na kung sakaling maghiwalay kayo at mapatunayan na kayo ang may kasalanan. Halimbawa, sa kaso ng pangangalo niya o kung mapatunayan na kayo ay mentally unstable para pamunuan ng kumpanya, ang lahat ng kontrol sa Alcantara Gemstone Holdings ay mapupunta sa inyong asawa. Bawat salita ni Sinag ay tila isang malaking bato na dumadagan sa dibdib ni Liwayway. Ang paghalik, ang mga kasinungalingan, ang pagmamanipula, lahat ay nagkaroon ng mas malalim at mas masamang kahulugan. Hindi lang ito simpleng pambababae. Ito ay isang plano, isang masalimuot na bitag. Ang sakit na nararamdaman niya ay unti-unting nabalutan ng isang nag-aapoy na galit. Niloloko siya. Niloloko siya ng 2 taong pinagkatiwalaan niya ng lubos. Hindi lang para saktan ang kanyang puso, kundi para nakawin ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Gusto nilang palabasin na ako ang masama. Bulong ni Liwayway habang pinipisil ang kanyang mga kamay. Gusto nilang palabasin na nababaliw ako para makuha nila ang lahat. Tumango si Sinag. Iyon po ang hinala ko at ang pagtataksil na nakita ninyo kanina. Iyon ang unang bahagi ng kanilang plano. Sa puntong iyon, isang alaala ang biglang pumasok sa isipan ni Liwayway. Ilang linggo bago pumanaw ang kanyang ama, habang nagkakape sila sa hardin, may ibinili nito sa kanya. Huwag kang magtitiwala ng buo, anak. Sabi nito habang nakatingin sa malayo. Huwag kahit kanino, kahit pa sa mga taong pinakamamahal mo. Noon, hindi niya ito naintindihan. Ngayon, ang mga salitang yon ay kasing linaw ng kristal. Tumingin siya kay Sinag at ang luhang kanina'y malapit ng pumatak ay natuyo. Napalitan ito ng isang matigas na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng durog at kaawa-awa. Ang sakit ay naroon pa rin, matindi at humihiwa. Ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang layunin. Kailangan natin ng ebidensya. Sabi ni Liwayway, ang boses ay matatag na ngayon. Isang bahagyang ng ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag. Isang ngiti ng paghanga. Dahan-dahan, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na bagay na parang isang butones. Ito ay isang high-grade recording device. Sabi niya habang inilalagay ito sa palad ni Liwayway. Maliit pero malinaw. Kailangan ninyong maging maingat. Mula ngayon, kailangan ninyong umarte. Ipakita ninyong wala kayong alam. Maging ang kaawa-awang asawa na naghihintay sa pagbabalik loob ng kanyang mister. Kailangan nating makuha ang kanilang pag-amin o kahit anumang pag-uusap na magpapatunay sa kanilang masamang balak. Tinitigan ni Liwayway ang maliit na aparato sa kanyang palad. Ito ang kanyang magiging unang sandata.
Malamig, matigas, tulad ng puso niyang nagsisimula ng tumigas. Tumayo siya at lumapit sa isang malaking salamin sa gilid ng silid-aklatan. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na pareho. Ang mga mata niya, bagamat may bakas pa ng kalungkutan, ay nagliliyab na ngayon sa galit at determinasyon. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Humarap siya kay Sinag Lagdameo, ang anino ng katotohanan na ipinadala ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo kanina, nakaramdam siya ng isang maliit na sinag ng pag-asa. Hindi siya nag-iisa. Sabihin mo sa akin ang lahat ng kailangan kong gawin, sabi niya. Ang bawat salita ay puno ng bigat at paninindigan. Sisimulan natin ngayon. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng bagong pag-asa para kay Liwayway, kundi isang bagong uri ng pagsubok. Ang sining ng pagkukunwari. Pagbaba niya para mag-agahan, naroon na si Dante sa hapag, nagbabasa ng dyaryo na para bang ang nakaraang gabi ay isang ordinaryong gabi lamang. Ngumiti ito nang makita siya. Good morning, Hon. Masarap ba ang tulog mo? Ang ngiting iyon, na dati nagpapatunaw sa kanyang puso, ay isa na ngayong nakapandidiring maskara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ibato dito ang lahat ng nasa mesa. Ngunit naalala niya ang bilin ni Sinag. Kailangan ninyong umarte. Isang pilit na ngiti ang isinukli niya. Medyo masama lang ang pakiramdam ko kagabi. Lumapit si Dante at hinawakan siya sa baywang. Kulang ka lang siguro sa pahinga. Huwag mo nang isipin yun. Babawi ako sa'yo, promise. Ang yakap nito ay parang pagpulupot ng isang ahas. Ang bawat salita ay lason. Nagtimpla si Liwayway ng kape. Habang ibinibigay niya ang tasa kay Dante, nanginginig ang kanyang kamay. Humigpit ang pagkakahawak niya sa tasa. Sapat na para mamuti ang kanyang mga daliri. Kung pwede lang niyang ibuhos ang kumukulong likido sa mukha ng lalaking nasa harapan niya, ginawa na niya. Ngunit sa halip, ngumiti siya ng matamis. Here's your coffee, mahal. Salamat, sagot ni Dante. At muling ibinalik ang atensyon sa dyaryo. Walang kamalay-malay sa apoy na nag-aalab sa kalooban ng kanyang asawa. Ang buong agahan ay isang pagpapahirap. Bawat pagnguya niya ay tila paglunok ng bubog. Bawat pag-uusap nila tungkol sa mga walang kwentang bagay ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. Ito ang kanyang bagong entablado at siya ang bida sa isang dula ng kasinungalingan. Pagkaalis ni Dante para sa trabaho, halos hindi na siya makahinga. Napasandal siya sa pader, nanginginig. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Ngunit bago pa man niya matawagan si Sinag para sabihing hindi niya kaya, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Si Tala. Huminga siya ng malalim, isinuot muli ang kanyang maskara at sinagot ang tawag gamit ang pinakamatamis niyang boses. Besh! Napatawag ka? Liway! Oh my gosh! Finally! Kumusta ka na? Nag-alala ako sa'yo kagabi, sabi ni Tala sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Sabi ni Dante, medyo down ka raw. Let's go shopping. O kaya mag-spa. My treat. Gusto kong isampal sa'yo ang teleponong ito. Sigaw ng isip ni Liwayway. Ngunit ang lumabas sa bibig niya ay, sige Besh, I'd love that. Kailangan ko rin talagang mag-relax. Saan tayo magkikita? Nagkita sila sa isang mamahaling mall. Sinalubong siya ni Tala ng isang mahigpit na yakap na para bang sila pa rin ang dating magkaibigan na walang tinatagong lihim. You look tired, Besh? Halika, umupo muna tayo at magkape. Habang nag-uusap sila, sinimulan ni Liwayway ang kanyang plano. Alam mo, Besh, nitong mga nakaraang buwan, pakiramdam ko, palagi na lang pagod si Dante. Minsan, parang ang layo na ng isip niya. Nag-aalala ako. Piniga niya ang kanyang mga mata para magmukhang naiiyak.
Agad na hinawakan ni Tala ang kanyang kamay. Ganoon talaga, besh. Stress lang yan sa trabaho. Alam mo naman si Dante. Sobrang dedicated sa Alcantara Holdings. Siguro, bigyan mo lang siya ng space. Ang payo ni Tala ay tila isang patalim na lalong bumaon sa kanyang puso. Siguro nga, sagot ni Liwayway, nagkukunwaring naniniwala. Ang pag-uusap nila ay nagpatuloy sa ganoong tono. Si Liwayway na naglalabas ng hinanakit at si Tala na nagbibigay ng mga payong puno ng pagkukunwari. Bawat segundo kasama ito ay isang impyerno. Makalipas ang ilang oras, nagpaalam si Liwayway na may kailangan siyang puntahan. Ang totoo, kailangan na niyang makahinga, kailangan niyang makawala sa nakakalasong presensya ni Tala. Dumiretso siya sa kapihan sa Dalisay, ang maliit na coffee shop na napag-usapan nila ni Sinag. Pagpasok niya, naroon na ito sa isang sulok, nakatalikod, at mukhang isang ordinaryong customer na nagbabasa ng libro. Umupo si Liwayway sa harapan niya, nanginginig pa rin sa galit at pagod. Hindi ko na yata kaya, bulong niya. Isinara ni Sinag ang libro. Nagawa ninyo. Mahusay ang unang araw ng pag-arte ninyo. Ginang del Mundo. Nakasusuka, sabi ni Liwayway. Bawat ngiti, bawat salita, parang lason. Iyon po ang pinakamatibay ninyong sandata sa ngayon, mahinahong sagot ni Sinag. Habang abala sila sa pagmamanipula sa inyo, hindi nila mapapansin ang mga galaw natin. Mayroon na akong ilang lead sa mga bank accounts ni Ginoong Del Mundo. Mukhang mayroon siyang mga regular na withdrawal na hindi dumadaan sa financial records ng kumpanya. Medyo gumaan ang loob ni Liwayway. May nangyayari. Umuusad ang kanilang plano. Ang susunod na hakbang, sabi ni Sinag, habang inilalabas muli ang maliit na recording device, ay ang mailagay ito. Ang pinakamagandang lugar ay sa ilalim ng kanyang mesa sa kanyang home office. Doon niya madalas kinakausap ang kanyang mga koneksyon. Kinakabahang tiningnan ni Liwayway ang aparato. Paano ko gagawin yan? Maghintay kayo ng tamang pagkakataon. Isang gabi na aalis siya. At kailangan ninyong maging mabilis. Nang gabing iyon, tila pumanig sa kanya ang tadhana. Nagpaalam si Dante na mayroon siyang dinner meeting kasama ang mga investors. Pagkaalis nito, dali-daling pumasok si Liwayway sa home office ni Dante. Ang silid na dati simbolo ng kasipagan nito ay isa na nga ngayong pugad ng kasinungalingan. Nanginginig ang mga kamay na lumuhod siya sa ilalim ng mesa. Mabilis niyang idinikit ang maliit na itim na butones sa isang bahagi na hindi madaling makita. Bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat tunog mula sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nang matapos, mabilis siyang tumayo at lumabas ng silid. Pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo. Nagawa niya. Kinagabihan, nang mahimbing nang natutulog si Dante sa tabi niya, ang paghinga nito ay isang insulto sa kanyang pandinig. Dahan-dahan siyang bumangon. Nagkulong siya sa banyo, isinaksak ang earphones sa kanyang telepono at pinakinggan ang recording. Karamihan ay katahimikan at mga ordinaryong tawag. Halos mawala na siya ng pag-asa ng bigla. Narinig niya ang boses ni Dante. Oo, nakuha ko na ang report mula sa bangko. Hindi pa niya nahahalata. Pero kailangan na nating bilisan ang plano. Pakiramdam ko nagsisimula na siyang maghinala. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinauupuan. Ang huling mga salita ay tumatak sa kanyang isipan. Nagsisimula na siyang maghinala. Napatingin siya sa madilim na screen ng kanyang telepono. Ang kanyang refleksyon ay malabo. Ngunit ang determinasyon sa kanyang mga mata ay mas malinaw kaysa dati. Hindi lang pala siya ang naglalaro at kailangan niyang siguraduhin na sa huli, siya ang mananalo. Ang mga salitang narinig ni Liwayway sa recording, nagsisimula na siyang maghinala, ay naging isang babala na nagpapagising sa kanya sa gabi at nagpapanatili sa kanyang alerto sa umaga. Alam niyang hindi na lang siya ang naglalaro ng pagkukunwari. Alam niyang anumang oras, gaganti si Dante. At ang ganti ay dumating.
hindi sa paraang inaasahan niya. Sa isang lingguhang pagpupulong ng board ng Alcantara Gemstone Holdings, ipinipresenta ni Liwayway ang isang bagong plano para sa marketing. Siya ang pansamantalang CEO mula nang pumanaw ang kanyang ama at sinisikap niyang patunayan sa lahat na karapat-dapat siya sa posisyon. Kalmado siya, propesyonal, at bawat salita niya ay pinag-aralan. Nakatayo si Dante sa kanyang tabi, ang perpektong asawa na sumusuporta, ngumingiti at tumatango sa tamang mga pagkakataon. Ngunit sa likod ng mga matang yon, nakikita ni Liwayway ang isang malamig na kalkulasyon nang matapos siyang magsalita at buksan ang usapan para sa mga tanong. Isang matandang miyembro ng board, si Ginoong Salcedo, isang taong malapit sa kanyang ama, ang nagtaas ng kamay. Liwayway, hiha. Magalang nitong simula. Maganda ang iyong presentasyon, ngunit hindi ko maiwasang mapansin. Ilang mga desisyon mo kamakailan ay tila padalos-dalos. Ang pag-aproba mo sa malaking budget para sa digital ads nang hindi mo na kinukonsulta ang buong board. Halimbawa, nanlamig si Liwayway, isa yung maliit na desisyon na ginawa niya 2 linggo na ang nakakaraan, isang bagay na normal niyang ginagawa. Ginoong Salcedo, iyon po ay nasa ilalim pa rin ng aking executive powers at kailangan nating kumilos ng mabilis para maunahan ang ating mga kakumpetensya. Naiintindihan ko, sagot ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Pero alam mo na, ang iyong ama ay isang napakakonserbatibong tao pagdating sa pera ng kumpanya. Baka masyado kang nadadala ng stress? Nitong mga nakaraang linggo, lahat kami ay nag-aalala para sa iyo. Ang salitang stress ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Ito na yon, ang simula. Tumingin siya kay Dante at nakita niya itong bahagyang yumuko na may ekspresyon ng pekeng pag-aalala sa muka na para bang sinasabi sa board, "See, I told you so." Sinimulan na ni Dante na itanim ang lason. Sinisira niya ang kanyang kredibilidad sa harap mismo ng mga taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Pakiramdam niya ay bigla siyang nag-iisa sa mahabang mesang yon, napapaligiran ng mga matang mapanghusga. Natapos ang pulong na mabigat ang kanyang dibdib. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, naramdaman niya ang mga tingin at bulungan ng mga empleyado. Ang digmaan ay lumipat na sa loob ng pader ng Alcantara Holdings. Habang si Liwayway ay nakikipaglaban sa loob ng boardroom, si Sinag Lagdamio ay nasa sarili niyang larangan ng digmaan, isang maliit at tahimik na opisina na puno ng mga dokumento at napapalibutan ng glow ng 3 computer monitors. Pinagtutuunan niya ng pansin ang nakaraan, hindi ang kasalukuyan. Ang sabi ng kanyang karanasan, ang mga motibo sa krimen ay madalas na nakaugat sa mga lumang sugat. At ang pinakamalaking tanong sa ngayon ay si Tala Roses, ang inggit ba talaga sa kayamanan ang nag-iisang dahilan niya? Tila napakababaw nito. Nag-umpisa siya sa pinakasimpleng bagay, isang malalim na background check sa pamilya Roses. Sa una, wala siyang makitang kakaiba. Isang simpleng pamilya na may maliit na negosyo. Ngunit nang halungkatin niya ang mga lumang financial records at archives ng mga dyaryo, mula 20 taon na ang nakakaraan, may isang pangalan na lumitaw, Roses Mining Corporation. Ayon sa mga dokumento, ang Roses Mining Corp ay isa sa mga naunang partner ng Alcantara Holdings noong nagsisimula pa lang ito. Malaki ang naging papel nila sa pagpapalago ng negosyo ng mga Alcantara. Ngunit bigla, nawala na lang sila sa eksena. Nagpatuloy si Sinag sa paghuhukay at natagpuan niya ito, isang lumang artikulo ng balita na nakabaon sa digital archives. Ang headline, Roses Mining, Bangkarote? Partner, inakusahan ng sabotahe. Binasa niya ang bawat salita. Ayon sa artikulo, ang Roses Mining ay biglang bumagsak dahil sa isang masamang investment sa isang minahan sa Africa. Ang ulo ng pamilyang Roses ay inakusahan ng pamilya Alcantara.
Partikular ang ama ni Liwayway na sinadyang bigyan sila ng maling impormasyon para masolo ang kontrol sa partnership. Walang napatunayan sa korte at ang kaso ay na-dismiss. Ngunit ang pamilya Roses ay nawalan ng lahat at sa dulo ng artikulo nakalista ang mga pangalan ng pamilya. Ang pangalan ng nag-iisang anak na babae ng may-ari ng Roses Mining, Tala Roses. Napahinto si Sinag. Lahat ay nagkaroon ng biglaang linaw. Hindi ito simpleng inggit. Hindi ito simpleng pagnanasa kay Dante. Ito ay paghihiganti. Isang galit na inalagaan sa loob ng 20 taon. Pagkatapos ng nakapapagod na araw sa opisina, umuwi si Liwayway at nagkulong muli sa silid-aklatan. Kailangan niya ng kahit anong koneksyon sa kanyang ama. Kailangan niyang maramdaman na hindi siya nag-iisa. Kinuha niya ang isa sa mga paboritong libro ng kanyang ama, isang makapal na aklat tungkol sa kasaysayan. Habang binubuklat niya ang mga pahina, may isang bagay na nahulog mula sa loob nito. Isang maliit at luma ng susi. Hindi ito ordinaryong susi. Gawa ito sa tanso, may kakaibang disenyo, at sa dulo nito ay may nakaukit na maliliit na letra. E.A. Eduardo Alcantara. Hinawakan niya ang susi. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang palad. Saan ito para? Sa buong buhay niya, hindi niya kailanman nakita ang susing ito. Tila ito isang lihim na itinago ng kanyang ama. Habang tinititigan niya ang susi, tumunog ang kanyang telepono. Si Sinag. Liwayway, sabi nito sa kabilang linya, walang paligoy-ligoy. May natuklasan ako tungkol kay Tala. Ano yon? Ang pamilya niya, ang mga Roses, dati silang business partner ng pamilya ninyo. Bumagsak ang negosyo nila at sinisi nila ang iyong ama. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang lahat ng kabaitan ni Tala, ang lahat ng taon ng kanilang pagkakaibigan, lahat ba ay isang malaking kasinungalingan? Isang dula na matagal nang sinimulan? Ang pagkakanulo ay mas malalim pa pala kaysa sa inakala niya. Napatingin siya sa susing hawak niya. Ang pagkatuklas sa lihim ni Tala at ang paglitaw ng susing ito sa iisang araw ay hindi maaaring maging isang simpleng koinsidensya. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may bagong sigla. Sa tingin ko, may iniwan sa akin si Itay. Sa tingin ko, may iniwan sa akin si Itay. Ang mga salitang binitiwan ni Liwayway sa telepono ay sapat na para kay Sinag. Huwag kayong aalis dyan. Papunta na ako. Mabilis nitong sagot. At ibinaba ang tawag. Hindi nagtagal. Isang text message ang natanggap ni Liwayway mula kay Sinag. Nagbibigay ng instruksyon na patayin ang ilaw sa likurang bahagi ng hardin para makapasok ito ng hindi napapansin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liwayway ang kaba ng isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Tahimik siyang naghintay sa silid-aklatan. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Paano kung biglang umuwi si Dante? Paano kung mahuli sila? Ngunit mas malakas ang pagnanais niyang malaman ang katotohanan kaysa sa kanyang takot. Ilang minuto pa, isang anino ang gumalaw sa labas ng bintana. Si Sinag. Pinagbuksan niya ito ng pinto at mabilis silang pumasok pabalik sa silid-aklatan. Ang tanging kanlungan ng katotohanan sa buong bahay. Ang susi, sabi agad ni Sinag. Inilahad ni Liwayway ang luma at tansong susi. Tinitigan ito ni Sinag. Sinusuri ang bawat detalye. Mukhang para ito sa isang safety deposit box o isang lumang safe. Mayroon bang ganito dito sa bahay? Nag-isip si Liwayway. Bigla, isang alaala mula sa kanyang pagkabata ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang ama, na laging nakatayo sa harap ng isang partikular na estante ng mga libro, na para bang may tinitingnan sa likod nito. Halika, sabi niya, at hinila si Sinag patungo sa pinakadulong bahagi ng silid. Itinuro niya ang isang hilera ng mga makakapal na encyclopedia.
Laging nandito si Itay. Akala ko noon, paborito niya lang ang mga librong ito. Maingat na inalis ni Sinag ang mga libro. Sa likod ng mga ito, nakatago sa pader na kahoy, ay isang maliit at halos hindi mapansing metal na pinto na may isang susian, isang lumang safe. Nagkatinginan sila ni Sinag. Ito na yon. Ang puso ni Liwayway ay kumakabog na parang tambol. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay, isinuksok niya ang susi sa seradura. Sakto. Huminga siya ng malalim at pinihit ito. Isang malakas na click ang bumasag sa katahimikan. Dahan-dahan niyang hinila ang pinto ng safe. Isang amoy ng lumang papel at katad ang sumalubong sa kanila. Walang alahas, walang pera. Ang nasa loob lang ay isang makapal na leather-bound journal at isang malaking brown na sobre na selyado ng pulang wax. Kinuha ni Liwayway ang journal. Ang pabalat nito ay malambot sa kanyang palad. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Ang mga sumunod na minuto ay puno ng emosyon. Binasa ni Liwayway ng malakas ang ilang mga entry. Ang boses niya ay basag at puno ng luha. October 12. 5 buwan mula nang ikasal si Liwayway. Masaya ang anak ko, ngunit may kung anong kaba sa dibdib ko. Masyadong ambisyoso si Dante. Nakikita ko ang apoy sa kanyang mga mata at hindi ko tiyak kung ito ay para sa pag-ibig o sa kapangyarihan. January 5. Nagtanong sa akin si Dante tungkol sa mga offshore accounts ng kumpanya. Sabi niya ay para lang daw matutunan ang pasikot-sikot. Ngunit ang paraan ng kanyang pagtatanong, tila may hinahanap siya. Mula ngayon, hindi na ako magiging kampante. March 21. Mahal na mahal ko ang aking anak. Ang kaligayahan niya ang lahat sa akin. Ngunit paano kung ang kaligayahan na yon ay isang bitag? Nagdesisyon na ako. Uupahan ko ang isang investigador. Hindi dahil sa wala akong tiwala kay Liwayway, kundi dahil sa sobra-sobra ang pagmamahal ko sa kanya. At nagpagawa ako ng isang dokumento, isang proteksyon. Itatago ko ito. Sana, hindi na dumating ang araw na kakailanganin niya ito. Pero kung sakali man, ito ang magliligtas sa kanya. Napahagulgol si Liwayway. Naramdaman niya ang yakap ng kanyang ama sa bawat salitang nakasulat. Ang lahat ng ginawa nito ay para sa kanya. Hindi siya pinabayaan. Si Sinag ay tahimik lang sa kanyang tabi. Hinahayaan siyang ilabas ang lahat ng sakit at pasasalamat. Nang medyo kumalma na si Liwayway, kinuha ni Sinag ang selyadong sobre. Maingat niya itong binuksan. Sa loob, isang formal na dokumentong legal. Binasa niya ito ng mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat linya. Nang matapos, tumingin siya kay Liwayway. At sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang liwanag ng tagumpay sa mga mata ng investigador. Liwayway, sabi nito, ang boses ay puno ng kasiguraduhan. Ito na. Ito ang ating sandata. Ano yan? Isang addendum sa inyong prenuptial agreement. Isang karagdagang sugnay na ipinirmahan ng iyong ama at ng mga abogado bago kayo ikasal. Nakasaad dito na ang fault clause ay magiging walang bisa kung mayroong mapapatunayang conspiracy for financial fraud o sabwatan para sa pandarayang pinansyal mula sa panig ng asawang lalaki. Pinaliwanag ni Sinag, ang kailangan lang nating gawin ay patunayan na si Dante ay nagnanakaw o naglilipat ng pera mula sa kumpanya para sa sarili niyang interes. Kung mapatunayan natin yun, ang buong plano nila ay babagsak. Lahat ng ebidensya nila laban sa'yo ay magiging walang kwenta. Isang bagong pag-asa ang bumuhay sa puso ni Liwayway. Hawak na nila ang panalo. Kailangan na lang nilang patunayan ang pandaraya. Habang ibinabalik niya ang journal sa kahon, napansin niyang may isang huling sulat sa pinakadulong pahina. Maikli lang ito. At iba ang tinta na ginamit na para bang isinulat ito ng nagmamadali. Binasa niya ito.
Mag-ingat ka sa tala. Ang liwanag nito ay maaring makasunog sa iyo. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ang salitang tala. Star. Paulit-ulit itong umikot sa kanyang isipan. At bigla, naunawaan niya. Napatingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa isang bagong uri ng lagim. Hindi lang ito isang babala. Ito ay isang pangalan. Tala. Bulong niya. Alam na rin pala ng kanyang ama. Ang babala ng ama ni Liwayway tungkol kay Tala ay nagpatibay sa kutob ni Sinag. Ang laban na ito ay hindi lang isang simpleng 2 versus 1. Mas komplikado, mas marumi. At dahil dito, kailangan niyang itaas ang antas ng kanyang pagmamanman. Ang maliit na recording device sa ilalim ng mesa ni Dante ay nakakatulong, ngunit limitado ang sakop nito. Kailangan niyang marinig ang bawat bulong, makita ang bawat anino. Ang susi sa tagumpay ay ang malaman ang plano ng kalaban bago pa man nila ito maisagawa. Gamit ang kanyang mga koneksyon, nag-deploy si Sinag ng mas sopistikadong mga kagamitan. Isang maliit na GPS tracker na idinikit niya sa ilalim ng sasakyan ni Dante at isang mas malakas na listening device na kaya nang sumagap ng signal kahit mula sa malayo. Ang kanyang trabaho ay naging isang 24/7 na operasyon. Ang kanyang sasakyan ay naging kanyang opisina at ang kape ang kanyang naging pinakamatalik na kaibigan. Isang gabi, habang nakaparada sa isang madilim na eskinita, may ilang metro ang layo mula sa isang mamahaling restaurant, nakatanggap siya ng alert mula sa GPS. Ang sasakyan ni Dante ay naroon. Ayon sa text ni Liwayway, ang paalam ni Dante ay mayroon na namang business meeting. Alam na ni Sinag na kasinungalingan iyon. Ilang sandali pa, isang pamilyar na puting kotse ang pumarada hindi kalayuan. Ang kotse ni Tala. Lumabas ito at pumasok din sa parehong restaurant. Nagsuot si Sinag ng baseball cap at salamin at sumunod sa loob. Umupo siya sa bar. Sapat na malapit para makita sila, ngunit sapat na malayo para hindi mapansin. Nakita niya sila sa isang pribadong sulok, nag-uusap ng seryoso habang nakahawak ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Inilabas ni Sinag ang kanyang telepono at inactivate ang listening device. Ang kanilang mga boses ay pumasok sa kanyang earphones, malinaw na parang katabi lang niya sila. Nalalapit na Tala. Isang malaking pagkakamali na lang mula kay Liwayway at makukuha na natin ang simpatsya ng board, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng kasakiman. Siguraduhin mo lang, Dante, sagot ni Tala. Ang tono ay matamis, ngunit may talim. Pagod na akong magpanggap na nag-aalalang kaibigan. Gusto ko nang matapos to. Gusto ko nang makita siyang lumuhod. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay ayon sa plano. Pagmamayabang ni Dante. Nakinig si Sinag, bawat salita ay itinatatak niya sa kanyang isipan. Ito ang ebidensyang kailangan nila. Ngunit hindi pa siya kontento. Mayroon pa ring kulang. Bakit pakiramdam niya ay may mas malaki pang lihim sa likod nito? Nagpatuloy siya sa pagmamanman sa mga sumunod na araw. Sinusundan niya ang bawat galaw ni Tala. At doon niya napansin ang isang pattern. Pagkatapos ng bawat pagkikita nila ni Dante, si Tala ay palaging dumidiretso sa isang lugar. Isang maliit at hindi kilalang law office sa kabilang panig ng lungsod. Isang opisina na hindi konektado sa mga abogado ni Dante o ng Alcantara Holdings. Isang hapon, matapos ang isang lihim na pagkikita ni Dante at Tala sa isang hotel lobby, sinundan ni Sinag si Tala patungo sa law office. Hindi siya pumasok. Sa halip, inilabas niya ang isang mas sensitibong kagamitan, isang laser microphone na kayang basahin ang vibrations sa salamin ng bintana para marinig ang usapan sa loob. Itinutok niya ito sa bintana ng opisina kung saan pumasok si Tala. Ang tunog ay hindi perpekto. May kaunting interference, ngunit sapat na para marinig ang usapan. Narinig niya ang boses ni Tala, ngunit iba na ang tono nito.
Wala na ang tamis. Wala na ang pag-arte. Ang naririnig niya ay ang boses ng isang reyna ng ahas. Malamig, kalkulado, at walang awa. Nakuha ko na ang lahat, sabi ni Tala sa kausap nitong abogado. Ang bawat pag-uusap namin ni Dante, ang bawat plano niya, ang bawat illegal na transaksyon na inutos niya. Lahat ay nakarecord. Nanigas si Sinag sa kanyang kinauupuan. Magaling, sagot ng abogado. Kapag nakuha na ni Dante Del Mundo ang kontrol sa Alcantara Holdings mula sa kanyang asawa, gagamitin natin ang mga recording na ito laban sa kanya. Ipapakita natin sa korte na minanipula niya si Liwayway at nagsagawa ng financial fraud. Ang resulta? Ang kasunduan nila ay magiging walang bisa. At dahil sa criminal conspiracy, ang lahat ng assets ay maaring ma-freeze at sa tamang legal na maniobra ay mailipat sa taong nagbunyag ng krimen. Ibig sabihin sa akin, paglilinaw ni Tala. Eksakto. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Tala. Isang tawa na nagpatindig sa balahibo ni Sinag. Pagkatapos makuha ni Dante ang lahat mula sa tangang si Liwayway, sabi ni Tala, ang boses ay puno ng tagumpay at paghihiganti. Sisiguraduhin kong wala ni isang kusing na matitira sa kanya. Ang lahat ng pinaghirapan ng mga Alcantara ay mapupunta sa nag-iisang Roses na natitira, sa akin. Halos mabitawan ni Sinag ang kanyang kagamitan. Ang kanyang isipan ay tila sumabog sa revelasyong ito. Hindi ito isang simpleng sabuatan. Ito ay isang dobleng pagtataksil. Si Tala ay hindi lang kasabwat. Siya ang master puppeteer at si Dante ay isa lang sa kanyang mga papet kasama ni Liwayway. Pareho silang ginagamit, pareho silang bibiktimahin. Nang walang pag-aaksaya ng oras, kinuha ni Sinag ang kanyang telepono. Kailangang malaman ito ni Liwayway. Ngayon din, nagdial siya. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Nang sagutin ni Liwayway, ang mga salitang lumabas sa bibig ni Sinag ay mahinahon, ngunit puno ng bigat ng isang paparating na dilubyo. Liway, mas malala pa ang sitwasyon kaysa sa inaakala natin. Huminga siya ng malalim. Si Tala, nilalaro niya tayong lahat. Si Tala, nilalaro niya tayong lahat. Ang mga salita ni Sinag ay parang kidlat na tumama sa nanlalambot ng puso ni Liwayway. Kung ang unang pagtataksil ay isang saksak sa likod, ito ay isang marahas na pagpilipit sa patalim na nakabaon pa rin doon. Nakatayo siya sa gitna ng silid-aklatan, hawak ang telepono, habang ipinapaliwanag ni Sinag ang lahat ng kanyang narinig. Ang lihim na plano ni Tala, ang pagre-record nito sa bawat usapan, ang layunin nitong sirain hindi lang si Liwayway, kundi pati na rin si Dante para makuha ang lahat. Ang kanyang matalik na kaibigan ay hindi lang pala isang ahas. Ito ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel sa loob ng 20 taon. Ang galit na nararamdaman niya para kay Dante ay biglang naging maliit kumpara sa nagniningas na puot na umusbong sa puso niya para kay Tala. Anong gagawin natin? Nanginginig niyang tanong, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-uumapaw na emosyon. Ito ang pagkakataon natin, Liway. Sagot ni Sinag sa kabilang linya, ang boses ay kalmado at matatag, na naging angkla ni Liwayway sa gitna ng unos. Kung gagamitin natin ito ng tama, sila mismo ang magpapabagsak sa isa't isa. Hahayaan natin silang isagawa ang kanilang mga plano. At sa huling sandali, kapag akala nila ay nanalo na sila, doon tayo papasok. Nagkita sila kinabukasan sa kapihan sa Dalisay. Sa ibabaw ng kanilang mesa, hindi na lang mga tasa ng kape ang nakalatag, kundi ang blueprint ng isang digmaan. Binuo nila ang isang mapanganib na plano. Hahayaan nilang ituloy ni Dante ang kanyang balak na siraan si Liwayway. Hahayaan nilang maniwala si Tala na nagtatagumpay ang kanyang sariling plano. Magiging mga tupa silang handang katayin hanggang sa ang mga lobo ay magsimulang magkainan sa isa't isa. Ngunit tila
Naamoy ng mga lobo na may nagbabago sa ihip ng hangin. Marahil ay naramdaman ni Dante na nauubusan na siya ng oras. Marahil ay nakita niya ang bagong tigas sa mga mata ni Liwayway na hindi niya mawari. Ano man ang dahilan, nagdesisyon siyang bilisan ang kanyang pag-atake. Isang hapon, pag-uwi ni Liwayway mula sa opisina, isang opisyal na sobre ang naghihintay sa kanya sa ibabaw ng mesa. Mula ito sa legal department ng Alcantara Gemstone Holdings. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Formal na kahilingan para sa isang agarang pagpupulong ng mga stockholder at miyembro ng board. Agenda: isang boto ng no confidence at ang pansamantalang paglilipat ng kapangyarihan ng CEO dahil sa mga alegasyon ng mental and emotional instability at gross mismanagement of company assets. Nakapirma sa ibaba bilang pangunahing nagrereklamo, Dante Del Mundo. Kasama ng liham ay isang makapal na folder. Sa loob nito ay mga pekeng ebidensya, mga kopya ng malalaking resibo ng kanyang impulsive shopping sprees, na sa katotohanan ay mga charity donation na sinadya niyang gawin. Mga sinumpaang salaysay mula sa dalawang kasambahay na siguradong sinuhulan na nagsasabing palagi siyang nagkukulong sa kwarto at umiiyak. At ang pinakamasakit sa lahat, isang psychological evaluation na may pirma ng isang doktor na hindi niya kilala, na nagsasabing siya ay dumaranas ng severe depression and paranoia. At mayroon pang isang set ng mga malalabong litrato niya kasama si Sinag na papasok sa kapihan sa dalisay. Ang anggulo ay sinadyang magmukhang lihim at malisyoso. Ang huling pako sa kanyang ataul, pangangalo niya. Ang lahat ng ito ay isang malaking patibong. At nahulog siya dito nang hindi namamalayan. Nang gabing iyon, hinarap siya ni Dante sa kanilang sala. Ang maskara nito ng pagiging maunawaing asawa ay perpektong naisuot. Hinawakan siya nito sa balikat. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa. "I'm sorry, Liway," sabi nito. Ang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. "Ginawa ko lang ito para sa'yo, para sa kumpanya. Kailangan mo ng tulong. Kailangan mong magpahinga. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang lahat habang nagpapagaling ka." Ang kapal ng mukha nito. Ang galing nitong umarte. Tinitigan siya ni Liwayway, walang emosyon. Sa loob-loob niya, gusto niyang magwala, ngunit pinigilan niya ang sarili. "Huwag mo na. Hindi pa ito ang oras. Huwag mo akong hawakan," sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Umatras si Dante, nagkukunwaring nasaktan. "Sige, kung yan ang gusto mo. Magkita na lang tayo sa meeting." Pagkaalis ni Dante, agad na tinawagan ni Liwayway ang abogado ng kanilang pamilya, si Attorney Diaz, isang matandang lalaki na pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ipinadala niya dito ang lahat ng dokumento. Ilang oras pa, tumawag pabalik si Attorney Diaz. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Liway, masama ito," sabi ng abogado. "Nakausap ko ang ilang mga miyembro ng board. Mukhang nakumbinsi na sila ni Dante. Ang mga ebidensya, kahit na peke, ay mukhang kapanipaniwala sa papel. Ang mga litrato ninyo ng investigador na yan. Iyan ang pinakadelikado. Magmumukha kang sinungaling kung itatanggi mo. Pero peke ang lahat ng yan," giit ni Liwayway. "Alam ko," sagot ni Attorney Diaz. "Pero sa isang boardroom, ang perception ang nagiging katotohanan. At sa ngayon, ang perception ay nasa panig niya." Huminga ng malalim ang abogado bago binitiwan ang mga salitang dumurog sa natitirang pag-asa ni Liwayway. "Liway, kung wala tayong isang milagrong maipapakita sa meeting bukas, mawawala sa iyo ang lahat. Kung wala tayong isang milagro, mawawala sa iyo ang lahat." Ang mga salita ni Attorney Diaz ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Liwayway na parang isang sirang plaka ng kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng tawag, naupo lang siya sa dilim ng silid-aklatan. Ang bigat ng buong mundo ay nakapatong sa kanyang mga balikat. Bukas,
Bukas na ang araw ng paghuhukom, ang araw kung kailan ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, ay maaaring mawala na parang bula. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang kanyang pag-arte, ang kanyang pagtitimpi, lahat ay tila mauuwi sa wala. Pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng isang mahabang pisi. Ang lakas na pinilit niyang tipunin sa mga nakaraang araw ay bigla na lang nawala, at ang natira ay ang babaeng wasak at sugatan nung unang gabi. Ang kaibahan lang, ngayon, ang sakit ay may kasamang pagod. Isang pagod na bumabaon hanggang sa kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa labas ng malaking bintana. Ang lungsod ng Hiraya ay nagniningning sa ibaba. Isang dagat ng mga ilaw at pangarap. Ngunit para sa kanya, ang mga ilaw na yon ay tila mga mapanuksong bituin na nagpapaalala sa lahat ng maaari niyang iwaksi. Ang pamana ng kanyang pamilya, ang tiwala ng mga taong umaasa sa kanya. Tumunog ang kanyang telepono, isang text message mula kay Sinag. Nasaan ka? Simple lang ang tanong, ngunit sa likod nito ay may bigat ng pag-aalala. Sa silid-aklatan, di pa niya. Ilang minuto pa, nakatanggap siya ng isa pang text. Tumingin ka sa hardin. Naguguluhang lumapit siya sa bintana na nakatanaw sa likurang hardin. At doon, sa ilalim ng isang puno, nakatayo ang anino ni Sinag, nakatingin sa bintana ng silid-aklatan. Tila alam nito na doon niya ito matatagpuan. Tila alam nito na kailangan niya ng isang karamay. Bumaba siya at tahimik siyang pinapasok. Hindi na sila nag-usap. Naglakad lang sila pabalik sa silid-aklatan. Habang nakaupo si Liwayway sa silya, pumasok si Sinag sa maliit na kusina sa tabi nito at bumalik na may dalang dalawang tasa ng mainit na tsaa. Inilapag nito ang isang tasa sa tabi niya. Chamomile, sabi nito sa mahinang boses. Nakakatulong para kumalma. Umupo ito sa silyang nasa harapan niya, hindi bilang isang investigador na nag-uulat, kundi bilang isang taong nakikiramay. Sa katahimikan sa pagitan nila, naramdaman ni Liwayway ang unti-unting pagguho ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Natatakot ako, Sinag. Pag-amin niya, ang boses ay basag at halos pabulong. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang kahinaan sa harap ng ibang tao. Paano kung mabigo ako? Paano kung tama sila? Na mahina ako at hindi ko kaya. At sa wakas, ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay bumagsak. Humagulgol siya, hindi na dahil sa pagtataksil, kundi dahil sa takot. Takot na baka ang lahat ng masasamang sinasabi ni Dante tungkol sa kanya ay totoo. Hindi nagsalita si Sinag. Hinayaan lang niya siyang umiyak. Hinayaan niyang ilabas ang lahat ng bigat. Nang medyo humupa na ang kanyang pag-iyak, saka lang ito nagsalita. Ang nakikita ko sa harapan ko ngayon ay hindi isang babaeng mahina. Sabi nito, ang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Ang nakikita ko ay isang mandirigma na pagod lang lumaban. Normal lang mapagod, Liway. Pero hindi ibig sabihin noon ay susuko ka na. Lumapit ito at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Liwayway. Ang simpleng pagdampi na yon ay nagpadala ng kakaibang init sa kanyang buong katawan. Isang init ng kapanatagan, ng pag-unawa. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Pagpapatuloy nito. Mula sa simula, sinabi ko sa iyo yan. At bukas, sa meeting na yan, hindi ka papasok doon ng mag-isa. Nandito ako sa likod mo. Nandyan ang alaala ng iyong ama. At ang pinakamahalaga, nandyan ang katotohanan. Tumingala si Liwayway, ang kanyang mga mata ay namumugto pa. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa mga mata ni Sinag, wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay respeto, paghanga, at isang bagay na mas malalim pa. Isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Magtiwala ka sa akin, bulong nito. Ang mga salitang yon
na dati nagdulot sa kanya ng pinakamatinding sakit mula kina Dante at Tala ay mayroon na ngayong bagong kahulugan. Sa bibig ni Sinag, ang mga ito ay isang pangakong hindi mapapako. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kanyang pinakamadilim na gabi, naramdaman ni Liwayway ang isang bagay na matagal nang nawala. Tiwala. Hindi isang bulag na tiwala, kundi isang tiwalang isinilang mula sa pinagsamahan nilang panganib at katapatan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito nakakaparalisa. Napalitan ito ng isang tahimik na determinasyon. Hinawakan na nila ang lahat ng baraha. Oras na para ilapag ang mga ito sa mesa. Tumingin siya sa mga mata ni Sinag at sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, isang tunay na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Ang pagod ay napalitan ng tapang. Handa na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo. Bukas, haharapin niya ang bagyo at hindi na siya babagsak. Ang boardroom ng Alcantara Gemstone Holdings ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Nakaupo sa paligid ng mahabang lamesa na gawa sa mahogany ang mga miyembro ng board at ang mga pangunahing stockholder. Mga mukha na dati puno ng paggalang para kay Liwayway, ngayoy puno ng pag-aalinlangan at awa. Sa gitna ng lahat, sa pinakaulong bahagi ng lamesa ay si Dante Del Mundo. Suot niya ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan at responsibilidad. Sa tabi niya, nakaupo si Tala Roses, ang larawan ng isang nag-aalalang kaibigan, handang umalalay sa anumang sandali. Mga uod na nagbabalat kayong mga anghel. Pumasok si Liwayway sa silid kasama si Attorney Diaz. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na business dress. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Walang bakas ng luha o takot sa kanyang mukha. Ang tanging naroon ay isang malamig at hindi matinag na kalmaduhan. Umupo siya sa silyang nakalaan para sa kanya. Diretsong nakatingin kay Dante. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting puno ng huwad na simpatya. Hindi niya ito pinansin. Sinimulan ni Dante ang pagpupulong. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng kontroladong emosyon na para bang siya ang biktima sa lahat ng ito. Mga Ginoo, mga ginang, pinatawag ko ang pagpupulong na ito ng may mabigat na puso. Simula niya. Sa mga nakalipas na buwan, lahat tayo ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ng ating mahal na CEO, si Liwayway. Ang pagkamatay ng kanyang ama ay isang malaking dagok sa kanya. Nauunawaan natin iyon, ngunit ang kanyang kalungkutan ay nagiging panganib na sa kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Isa-isa niyang ipinakita ang kanyang mga ebidensya, ang mga pekeng psychological evaluation, ang mga salaysay ng mga kasambahay, ang mga financial report ng kanyang walang habas na paggastos. At sa huli, ipinakita niya ang mga litrato, ang mga malalabong larawan nila ni Sinag. At ang pinakamasakit sa lahat, pagpapatuloy ni Dante, ang boses ay tila nababasag, ay ang kanyang paghahanap ng aliw sa piling ng ibang lalaki. Isang alingas-ngas ng pagkagulat ang kumalat sa buong silid. Tumingin si Tala kay Liwayway. Ang mga mata ay puno ng pekeng awa at umiling-iling na para bang sinasabing, "Bakit mo ginawa ito, Besh?" Dahil sa lahat ng ito, pagtatapos ni Dante, wala akong nakikitang ibang pagpipilian kundi ang hilingin sa board na aprubahan ng isang boto ng no confidence at pansamantalang ilipat sa akin ang pamumuno habang si Liwayway ay nagpapagaling. Nang matapos siyang magsalita, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang lahat ng miyembro ng board ay nakayuko. Tila ayaw salubungin ang tingin ni Liwayway. Ang laro ay tapos na. Panalo na si Dante. Ngunit bago pa man magsalita ang chairman para simulan ang botohan, isang boses
ang bumasag sa katahimikan. Salamat sa iyong napakagandang pagtatanghal, Dante. Lahat ay napatingin kay Liwayway. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang postura ay tuwid at puno ng awtoridad. Isang mahusay na dula. Pagpapatuloy niya ang boses ay kalmado, ngunit matalas. Ngunit gaya ng lahat ng dula, darating din ang oras para sa huling yugto. Lumakad siya patungo sa malaking screen sa harap ng silid. May isinaksak siyang USB flash drive sa projector. Pinakita mo sa kanila ang iyong mga ebidensya, sabi niya habang nakatalikod sa kanila. Ngayon, hayaan ninyong ipakita ko ang sa akin. Isang video ang lumabas sa screen. Ang video ay kuha mula sa isang CCTV camera sa isang madilim na parking lot. Malinaw na malinaw. Ang kotse ni Dante, ang pagpasok ni Tala, at ang marahas at mapusok na halikan. Isang malakas na hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Si Dante at Tala ay namutla na parang papel. Ang tawag dito ay pangangalunya, sabi ni Liwayway habang tinititigan ang dalawa. At ang tawag sa ginagawa ninyo ngayon ay gaslighting. Ngunit hindi pa siya tapos. Sunod niyang ipinakita ang mga bank statement na nakuha ni Sinag, ang mga ilegal na paglilipat ng pera ni Dante mula sa mga account ng kumpanya patungo sa isang pribadong offshore account. At ang tawag naman dito, sabi niya, ay financial fraud. Nagsimulang magkagulo ang mga miyembro ng board. Si Dante ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bumubukas at sumasara na parang isang isda. At para sa huling palabas, sabi ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nakapako na ngayon kay Tala. Mayroon akong isang audio recording na gusto kong marinig ninyong lahat. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Tala, malamig at walang awa, ay pumuno sa buong silid. Pagkatapos makuha ni Dante ang lahat mula sa tangang si Liwayway, sisiguraduhin kong wala ni isang kusing na matitira sa kanya. Ang lahat ng pinaghirapan ng mga Alcantara ay mapupunta sa akin. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Lahat ng mata ay napunta kay Tala, na ngayon ay nanginginig sa kanyang upuan. At pagkatapos, sumabog ang lahat. Hayop ka! Sigaw ni Dante, tumayo at dinuro si Tala. Traidor ko ka! Ginamit mo lang ako. Ikaw ang tanga! Ganti ni Tala. Ang kanyang muka ay puno ng galit. Akala mo ba hahayaan kong makuha mo ang lahat? Akin to. Para to sa pamilya ko na sinira ninyo. Ang dalawa ay nagsimulang magsisihan at magsisigawan sa harap ng buong board. Inilalabas ang lahat ng kanilang mga sikreto at kasinungalingan. Ang perpektong partnership ay gumuho sa isang iglap. At ang natira ay dalawang ganid na halimaw na nag-aaway sa mga piraso ng kanilang nabigong plano. Dalawang security guard ang pumasok para awatin sila. Habang hinihila sila palabas ng silid, ang kanilang mga mata ay puno ng pagkamuhi para sa isa't isa. Naiwan si Liwayway na nakatayo sa gitna ng kaguluhan, ngunit sa kanyang kalooban, mayroong isang perpektong katahimikan. Tumingin siya sa mga miyembro ng board na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pagkamangha at paggalang. Ang paglilinis ay tapos na, mahinahon niyang sabi. Ngayon, pag-usapan natin ang kinabukasan ng Alcantara Gemstone Holdings. Pagkatapos ng maingay na pagtatanghal ni Dante at Tala, ang natira sa boardroom ay isang nakakabinging katahimikan. Ang mga miyembro ng board ay nakatingin kay Liwayway. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong hiya, paghanga, at lubos na paggalang. Sa isang iglap, ang botong no confidence ay naging isang nagkakaisang boto ng buong suporta. Opisyal nang kinilala si Liwayway Alcantara, hindi lang bilang pansamantalang CEO, kundi bilang ang karapat-dapat na tagapagmana at leader ng Alcantara Gemstone Holdings. Ang mga sumunod na araw ay naging abala. Ang eskandalo ay sumabog sa mundo ng negosyo. Ang mga pangalan ni Dante Del Mundo at Tala Roses ay lumabas sa mga pangunahing pahayagan, hindi bilang mga biktima,
kundi bilang mga utak ng isang masalimuot na sabwatan. Humarap sila sa maraming kaso, mula sa adultery at perjury hanggang sa malawakang fraud. Ang kanilang pagbagsak ay kasing bilis ng kanilang naging ambisyon. Para kay Liwayway, ang bawat balita tungkol sa kanila ay hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng isang pinal na pagsasara ng isang madilim na kabanata. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon para isipin sila. Ang kanyang buong atensyon ay ibinaling niya sa pag-aayos ng pinsalang idinulot nila. Isang umaga, tinipon niya ang lahat ng empleyado ng kumpanya sa malaking hall. Tumayo siya sa entablado, hindi bilang isang naghihinagpis na byuda o isang biktima ng pagtataksil, kundi bilang isang leader. Sa mga nakaraang buwan, ang ating kumpanya ay dumaan sa isang matinding pagsubok. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. May mga taong sinubukang sirain ang pundasyong itinayo ng aking ama. Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil ang Alcantara Holdings ay hindi lang isang gusali o isang pangalan. Ito ay binuo ng bawat isa sa inyo, ng inyong katapatan at pagsisikap. Ipinangako niya ang isang bagong panahon ng transparency at paglago. Naramdaman niya ang pagbabago sa enerhiya ng mga tao. Mula sa alinlangan, naging inspirasyon at pag-asa. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng isang malakas at matagal na palakpakan. Doon niya naramdaman na tuluyan na niyang nabawi ang nararapat sa kanya. Nang hapong iyon, pagkatapos ng sunod-sunod na meeting, umakyat siya sa rooftop ng gusali. Mula doon, tanaw niya ang buong lungsod ng Hiraya. Ang hangin ay sariwa at ang papalubog na araw ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Narinig niya ang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. "Magandang tanawin," sabi ni Sinag habang tumatabi sa kanya. "Oo," sagot ni Liwayway. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mula dito, mukhang napakaliit ng lahat ng problema. Nagkaroon ng ilang sandali ng komportableng katahimikan sa pagitan nila. Pinanood nila ang dahan-dahang paglubog ng araw. "Nandito lang ako para kunin ang huling bayad," basag ni Sinag sa katahimikan. Bagamat alam nilang pareho na hindi lang iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Humarap sa kanya si Liwayway. Tinitigan niya ang lalaking naging anino niya, ang kanyang tagapagtanggol, ang kanyang naging lakas sa gitna ng kadiliman. Ang distansyang propesyonal sa pagitan nila ay unti-unti nang natutunaw. "Sinag," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Utang ko sa'yo, hindi lang ang kumpanyang ito. Utang ko sa'yo ang buhay ko." Bahagyang ngumiti si Sinag, isang ngiting bihirang makita sa kanyang seryosong mukha. "Trabaho ko lang yon, pero aaminin ko, ito ang kasong pinakapaborito ko." Ang kanilang mga mata ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, wala ng panganib, wala ng tensyon. Ang natira na lang ay isang koneksyon na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Isang koneksyon na binuo sa tiwala at pinagtibay ng pinagdaanang pagsubok. "So," sabi ni Liwayway, "tapos na ba ang misyon mo?" Tumango si Sinag. "Tapos na. Ligtas ka na. Ang kaso ay sarado na." Huminga ng malalim si Liwayway. Nag-ipon ng lakas ng loob. Ang babaeng dati takot magtanong ay natutunan ng ipaglaban ang gusto niya. Hindi lang sa boardroom, kundi pati na rin sa usaping puso. "Ang kaso, sarado na," ulit niya. "Pero, paano naman tayo, Sinag?" Nagulat si Sinag sa tanong. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang propesyonal na aura. Ang nakaharap kay Liwayway ngayon ay hindi na ang investigador, kundi ang lalaki sa likod nito. Isang taong tila nagulat sa sarili niyang nararamdaman.
Itinuro ni Liwayway ang kanyang puso. Ang misyon na to, sarado na rin ba? Ilang buwan ang lumipas. Ang tag-ulan na nagdala ng bagyo sa buhay ni Liwayway ay napalitan na ng isang kalmadong sikat ng araw. Ang Alcantara Gemstone Holdings ay hindi lang nakabangon, kundi mas lalo pang tumatag sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga bulungan ng pagdududa ay napalitan ng mga bulong ng paghanga. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi makikita sa mga stock market reports o sa mga bagong design ng alahas. Ito ay makikita sa mismong si Liwayway. May kakaibang liwanag ngayon sa kanyang mga mata. Isang liwanag na hindi na hiniram mula sa pagmamahal ng iba, kundi isang liwanag na nagmumula sa kanyang sarili. Ang kanyang mga ngiti ay totoo na, at ang kanyang mga tawa ay umaabot na hanggang sa kanyang mga mata. Isang hapon, pumasok siya sa pamilyar na pinto ng kapihan sa Dalisay, ang lugar na dating nagsilbing tagpuan para sa mga lihim na plano ay isa na ngayong lugar ng kapayapaan. Pinili niya ang dati nilang pwesto sa sulok. Ngunit ngayon, hindi na siya naghihintay bilang isang kliyente na puno ng takot. Naghihintay siya bilang isang babae na handa nang buksan ang isang bagong kabanata. Ilang sandali pa, isang anino ang tumigil sa harap ng kanyang mesa. Tumingala siya. Nakatayo roon si Sinag Lagdameo. Wala na ang seryosong polo shirt na madalas nitong suot sa kanilang mga operasyon. Napalitan ito ng isang simpleng itim na t-shirt at maong na mas lalong nagpalabas sa kalmadong aura nito. Ngumiti ito, isang tunay at malayang nangiti. CEO Alcantara, bati nito, may kasamang mapaglarong tono. Detective Lagdameo, ganti ni Liwayway at sabay silang natawa. Umupo si Sinag sa harapan niya. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang komportableng pagkakaunawaan. Kumusta ang kumpanya? Tanong ni Sinag habang umuorder ng kape. Maayos, abala, sagot ni Liwayway. Ikaw? Kumusta ang pagiging tik-tik? May bago ka na bang sinusundan na mga taksil? Marami, natatawang sagot ni Sinag. Pero wala nang kasing interesante ng huling kaso ko. Ang kanilang pag-uusap ay naging magaan at natural. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay, mga bagong pelikula, mga paboritong libro, mga lugar na gusto nilang puntahan. Sa bawat kwento, mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa, hindi bilang kliyente at investigador, kundi bilang si Liwayway at si Sinag. Sa gitna ng kanilang tawanan, huminga ng malalim si Liwayway. Oras na. Sinag, sabi niya, at ang kanyang boses ay naging seryoso, na nakuha agad ang buong atensyon nito. May dahilan kung bakit kita ni Yaya dito ngayon. Alam ko, sagot ni Sinag, at ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Noong una tayong magkita, pagpapatuloy ni Liwayway, ang mundo ko ay madilim, gabi, walang bituin, walang buwan. Ikaw ang nagdala ng unang sinag ng katotohanan. Ipinakita mo sa akin na kahit sa pinakamadilim na gabi, palaging may darating na liwayway. Hinawakan niya ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. Ang init ng palad nito ay tila isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang nararamdaman. Ikinakalat mo ang liwanag, Sinag, at ngayon, gusto kong araw-araw na makita ang sinag ko. Natigilan si Sinag. Sa lahat ng panganib na hinarap nito, sa lahat ng kasong nilutas nito, tila sa mga salitang iyon lang siya natuliro. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa lahat ng kasong hinawakan ko, Liway, sabi nito sa mahinang boses, ito lang ang kasong ayaw kong matapos. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Akala ko, tapos na ang trabaho ko nung ligtas ka na. Pero natuklasan ko na ang totoong misyon ko pala ay hindi lang ang protektahan ka, kundi ang manatili sa tabi mo. Walang nang ibang kailangang sabihin. Sa gitna ng amoy ng bagong timplang kape,
At nang mahinang tugtugin sa loob ng kapihan sa dalisay, dahan-dahan silang naglapit. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na hindi mapusok tulad ng halik ng kataksilan. Hindi ito marahas o puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pasasalamat, respeto, at isang pangako ng isang bagong simula. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat. Isang halik na kasing dalisay ng lugar kung nasaan sila. Paghiwalay nila, magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Nakangiti sila pareho. Ang bagyo ay tapos na. Ang gabi ay lumipas na. At sa harapan ni Liwayway, naroon ang kanyang sinag, ang liwanag ng kanyang bagong umaga. Hindi ito ang pagtatapos ng kanyang kwento. Dito pa lang nagsisimula ang lahat. Ang kwento ni Liwayway at Sinag ay nagtuturo sa atin ng isang mahalagang aral na ang pinakamatinding pagtataksil ay maaaring maging daan patungo sa pinakamatatag na pagbangon. Ipinapaalala nito sa atin na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa pagmamahal na ibinibigay o ipinagkakait sa atin ng iba, kundi sa kung paano natin hinahanap ang sarili nating liwanag sa gitna ng kadiliman. At kung minsan, ang tunay na pag-ibig ay hindi dumarating sa anyo ng isang perpektong fairy tale, kundi sa anyo ng isang taong tutulungan kang pulutin ang bawat basag na piraso ng iyong puso at bubuuin itong muli, mas matibay kaysa dati. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway. Sana po ay napulutan ninyo ng inspirasyon at aral ang kanyang paglalakbay. Nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano po ang pinakapaborito ninyong eksena? At ano pong klaseng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba at asahan ninyong babasahin namin ang lahat ng iyan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,